Magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan. Welcome back to the channel. Ito po ang prosecutor na si Lugutan. Inispike. Inispike ni Kiss Escudero. Tumigil ka nga. Object ka ng object. Ha? Alam nyo sabi ni Kiss Escudero, you already sound frustrated. Pahiya po. Pahiya itong abogado ng prosecution na si Lugutan. Napakayabang kasi. Oo, eto, pakinggan po ninyo. Your Honor, the witness being asked which Your Honor, ask and came answer. first. I mean, relevance, Your Honor. Relevance. Counsel, if the witness knows and the counsel for respondent will be given the latitude to test the credibility, accuracy, and completeness of the testimony of the witness. But we know your continuing objection, because you already sound frustrated, counsel, in regard to this line of questioning. But I'm very patient, Your Honor, please. I'm very patient. Pahiya! The counsel for respondent may proceed. Witness may answer. Agoy! Pahiya! Ha? You are continuing objection ng objection. Kahit hindi pa tapos yung tanong, object ka na agad. So, sinabihan ka tuloy na frustrated. Bakit parang takot na takot ka sa mga tanong ng abogado ni BP Sara? Kasi po, marami na pong naalaman na ipakita ang ang abogado ni BP Sara na mga kamalian doon sa affidavit of investigation ng witness na si Kalilog. So, naging siya, nataranta siya hanggang sa sinabihan na siya ni Cheese na frustrated ka na, object ka ng object. Para siyang in-spike ng volleyball player sa muka. Tumahimik ka dyan. Tumahimik ka na. Pero meron po tayong mga ilang na obserbahan doon po sa witness na si Kalilog, no? Mga ilang points lang po ito. At doon sa bandang huli, ang galing talaga ni Alan Peter Cayetano. Dahil sa tanong niya, napaamin yung witness na hindi siya expert. Sa tanong ni Alan Peter Cayetano, sinabi niya na siya ay competent as a digital forensic agent. Hindi siya expert, malinaw yan, no? Kasi ang expert po talaga, ito yung mga nag-aral ng taon, 4 years, mayroong academic degrees, bachelor degrees. Hindi kagaya ni Kalilog, 2 weeks lang. 2 weeks lang nag-training, no? Hindi kagaya sa mga tinatawag na scientist talaga. Pagdating sa digital or kahit hindi digital, pagdating sa forensic, no? Talagang gumraduate, nag-aral ng ilang taon at pagtapos ng pag-aaral niya, may continuing training pa ito. Dahil kagaya sa digital, may mga innovative etc. na mga makabagong gamit, aparato, makabagong kailangan tuloy-tuloy yung training mo nun. Etong si Kalilog, shortcut training agad training lang parang nag-test da lang, no? At ang expert at ang pagiging competent ay sobrang napakalaki ng diferensya, no? Kapag competent ka lang, ibig sabihin you are being competent na na-meet mo lang yung basic requirements to perform a task. Basic requirements lang. Kasi nga training lang saka 2 weeks lang 2 weeks lang nag-training, hindi kagaya ng expert. Meron kang pinanghahawakang comprehensive, authoritative mastery doon sa field na yon, like digital. Nagmasteral ka. Hindi ka kagaya ng sinasabi ni si Kalilog ay 2 weeks lang nag-training.
At ito po ay may kakayahan, yung expert may kakayahang i-handle o trabahuhin kung meron mang nakitang boundaries. Yung bang hanggang dito lang yung kaalaman mo eh. Hanggang dito lang, may boundaries lang. Siyempre, lahat ng tao, may hangganan yung kaalaman natin eh. At pag umabot na sa boundaries, may kakayahan pa rin. Ito yung tinatawag na expert. May kakayahan pa rin silang i-handle kung ano itong mga challenges na ito. May mga nakahanda silang paraan, solusyon. Kaya nga tinatawag silang expert. So, malinaw po ito. Kagaya po ng mga innovation, innovative na mga bagong kagamitan like sa digital nga, there is a continuing after ng bachelor degrees, academic degrees nila, after noon magsasagawa pa sila ng continuing training dahil may mga lumalabas nga ng mga bagong gadget, bagong kagaya ng mga computer or basta mga kagaya niyan, may mga lumalabas na bago, di ba? It's a continuing training. Ganyan pala ang pagiging digital forensic agent. So dito po sa expert and competent, malaki ang pagkakaiba. Itong expert, parang gumraduate ito sa university, sa isang academy. Hindi kagaya ng competent lang, parang sa TESDA lang. No? Ganun po yung pagkakaiba. At ito nga napansin natin na dahil hindi siya expert, inamin niya yan. Ang tanong, how can you authenticate the video kung hindi ka expert? Di po ba? Paano ka pagtitiwalaan na ikaw yung nag-authenticate, hindi ka naman expert, competent ka lang. Kumbaga, mayroon ka lang basic requirements na na-meet, no? At may mga oras ka lang na pinag-aralan o minutes. Okay? Importante po kasi ito dahil mayroon kang inimbestigahan. 'Di ba? Na kaso at kailangan ma-authenticate mo yung video kung ito ay tampered or spliced or authentic, no? So ang ginawa daw niya, may dalawa siyang laptop, pinagsabay niyang i-play at doon tinignan niya kung tama yung mga kilos, mga body language at tama yung audio kung sabay. Ibig sabihin kung ganun lang ang ginawa mo, edi pwede na rin pala tayo maging forensic agent. Kaya din natin yun eh. Ganun lang yung gagawin mo. Malalaman mo na kung authentic. Hindi nga ganun. Hindi nga po ganun. Yung mga tinatawag na scientist, kagaya po sa Amerika, sa FBI, talagang meron silang mga ginagamit sa audio, no? May mga aparato silang ginagamit. Hindi yung ipi-play mo lang sabay, tapos titignan mo, that's it. Hindi ganun ang pag-authentic. At doon nga sa, bukod sa audio, doon sa video. Madalas kasi, may mga pinapa-authenticate na, is this an AI or hindi? Madalas ganun eh. No? Pero yung sa kaso ni BP Sara, sa impeachment, yung original or downloaded copy, yun ang ino-authenticate. Pero kung hindi ka nga expert, wala kang bigat na witness. Ganun po yung ibig natin sabihin. At ikatlong puntos po ng dito sa witness na to, itong prosecution, nagtataka tayo at nag-iisip kung bakit hindi sila kumuha ng expert na isang digital forensic agent expert. Bakit? Ba't ang kinuha nila? Nag-aral lang ng 2 weeks. Training lang at nakakuha ng certification.
Sobrang basic lang po ang pinag-aralan pag ganun lang. Bakit hindi sila kumuha ng expert? No, ito po yung naiisip natin dyan. Kung hindi sila kumuha ng expert, ibig sabihin, parang itong tanim witness na meron silang ipagagawa, no, na kailangan mapasunod natin ito. Kung kukuha sila ng expert, yung may academic degree, at may lisensya pa nga yata yan, or hindi ko alam, no? Hindi ko sure kung may lisensya yung mga yan. Sa palagay nyo, mapapasunod nila yan? Yung expert na yan, na tinatawag na scientist? Palagay mo, mapapasunod nila? Sa gusto nilang ipagawa? Baka hindi. Kaya, kumuha sila ng graduate ng 2 weeks lang. O baka nag-test na lang. Naisip nyo? So, maaring itong si Kalilog ay tanim witness. At yun ngang sinabi niya na conclusion niya doon sa threat daw ni BP Sara, ang sinabi niya, although its condition, it's a serious threat. Nakita nyo? Yun yung conclusion niya sa kanyang investigasyon. It is a serious threat. Kasi sabi daw ni BP Sara, no joke, no joke. Nakita nyo? Kung expert ang kinuha nila, baka hindi sinabi yan. Baka hindi yan yung conclusion niya, baka hindi yan yung affidavit na ibinigay niya sa House Justice. Di po ba? Nakuha nyo? Kumuha sila ng pipitsuging forensic agent para mapasunod nila na kailangan ang conclusion mo ay serious itong threat na ito. Totoo ang threat na ito. So nakita nyo kung bakit hindi sila kumuha ng expert. Dito naman po sa sa tinindigan ni Lacson, kanina yata yon. Nabalitaan ko lang ito. Nilinaw niya itong boto. Na 2/3 of all senator, 16 votes, nilinaw niya kay presiding officer Chis Escudero. Anong sagot ni, ang tanong pala ni Lacson, ito ba'y ruling na? Kapag sinabi ng presiding officer na ito yung ruling, yun na yun. No? So, ito ba'y ruling na? Sabi ni Lacson. Sabi ni Chis Escudero, noong nag-rule ako na kailangan 16 votes to convict BP Sara, walang nag-object. So, it is a ruling. Siguro, ito yung pinoproblema ni Lacson na siguro sa kanya yung idea na ubusin natin itong mga senador na kalaban natin at pabababain natin yung boto na magiging 12 na lang kasi 13 lang sila. Kaya pilit niyang inuulit ito. Siguro nanghina siya, no? 16 Lacson ang kailangan niya to convict, to impeach BP Sara. Hindi na mababago, nag-ruling na dyan, hindi kayo nag-object, hindi nyo na mabubuhay yan. No? So, yan ang problema ni Lacson. At dito naman po sa maraming naaawa kay Win Gatchalian. Kasi ginagawa po siyang katatawanan na lang. No? Ako, sinabi ko nung una, sabi ko, bumaba na lang siya doon sa mababang lamesa kasama ng mga senator judges. Huwag na siyang tumabi kay Chis. Kasi nga, kumbaga, pagtatawanan ka lang dyan, mapapahiya ka lang dyan. Sinabi ko rin yan. Biro mo ngayon, ang dami na pong nagkalat na mga memes, mga AI video, kung saan si Chis, parang tagapaypay lang si Chis, si Win, tagapaypay lang, tagabigay lang ng kape. Mayroon pa tayong nakikita, nagluluto ng pansit.
Kasi nga, parang naging dekorasyon, tau-tauhan lang doon, katabi ni Cheese. Sabi ng isang abogado, mas maganda bumaba na lang siya. Si Cheese na lang ang nandoon. Ha? Nako naman. Ano yung nakikita natin? Bakit nag-elect yung majority ng isang presiding officer? Although, ang nasa batas, nasa konstitusyon, kapag hindi naman presidente ang ini-impeach, dapat ang mag-preside ay Senate President. Yan po, paulit-ulit na sinasabi ng mga abogado na yan yung nasa konstitusyon. Maliban na kung president, ang magpipreside dyan ay Supreme Court Justice o Chief Justice. Kapag hindi naman president, Senate President. Siya po yung, kumbaga, leader ng Senado. Siya ang magpipreside. Ngayon, bakit nag-elect sila ng iba at hindi si Win Gatchalian? Bakit iba ang inelect nila? O nag-elect sila ng kagaya ni Cheese Escudero bilang presiding officer? Kasi, hindi ba't si Cayetano pinalitan? Pinalitan nila? Diba? Ngayon, kung si Win Gatchalian ang magpipreside, hindi nga abogado, wala ngang alam na mag-ruling, hindi alam kung paano sasagutin yung mga tanong ng bawat panig, at hindi niya rin alam kung paano sasagutin yung mga tanong ng mga senator judges, no? Mapapahiya sila. Pambihira kayo eh. Atat na atat kayong palitan si Cayetano. Yung pinalit nyo naman hindi naman pala marunong. Lalo na sa pagpipreside ng impeachment. Mapapahiya sila. Kaya ayun ang gusto ni Cayetano eh. Kaya kontra siya na nag-elect sila ng presiding officer na si Cheese. Kontra si Cayetano eh. Gusto niya si Win Gatchalian eh. Para makita ng taong bayan, ayan, bakit yung pinalitan si hindi pala marunong eh. Nakuha nyo? Naiway pa rin nila. Nailusot pa rin nila. Nag-elect sila ng presiding officer kahit bendalo ang ginawa. So, abangan po natin sa Lunes itong impeachment. Siguro, sa ibang topic naman tayo, ibang bagay naman, bukas. Hindi pala bukas. O tama, o bukas, o mamaya, baka pwede. No? See you next time. Bye-bye.